Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw, pag-uusapan natin ay kung ano ang ugat ng pag-aaway o distortion of roles. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 3 verse 16. Sinasabi sa Bible verse na ito ay, "Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be thy husband, and he shall rule over thee." Dahil sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng distortion o pagbaluktot sa original na disenyo ng Diyos pagdating sa relasyon ng lalaki at babae. Sa umpisa, ang disenyo ng Diyos ay may pagkakaisa, pagmamahal, at harmonious sa kanilang mga roles. Pero dahil sa pagkahulog ng tao, nagkaroon ng struggle. Hindi na ito perfect tulad na plano ng Diyos. Ang leadership ng lalaki ay puno ng pagmamahal at ang submission ng babae ay may pagtitiwala. Pero ngayon, nagkaroon ng domination, passivity, inggit at rebellion sa relasyon ng mag-asawa, pati na rin sa buong lipunan. Hindi ito bahagi ng original na plano ng Diyos, at ito ay bunga ng kasalanan. Unang-una, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Noong una, ang lalaki ay nilikha upang mamuno ng may pagmamahal at responsibilidad, at ang babae ay tinawag upang mag-submit ng may pagtitiwala sa lalaki. Pero dahil sa kasalanan, maraming lalaki ang naging abusado sa kanilang leadership, at maraming babae naman ang nagkaroon ng rebellious spirit. Kaya nagiging toxic ang ilang relationships dahil sa pagkakaroon ng power struggle, pride at kawalan ng respeto sa isa't isa. Dahil ang totoong leadership ay hindi domination, kundi servant leadership. Hindi ito pagiging bossy o mapang-abuso, kundi ito ay mapagmahal at responsable. Ang totoong submission naman ay hindi kahinaan, kundi isang pusong nagtitiwala sa disenyo ng Diyos. Ikalawa, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Makikita natin ito na hindi lang sa marriage, kundi sa buong society. Maraming hindi sumusunod sa tamang role dahil sa pride, insecurities o maling pananaw. May mga lalaki na hindi ginagawa ang kanilang responsibilidad, at may mga babae na gustong kunin ang leadership role na hindi naman para sa kanila. Ganito na lamang ang nangyari kay Adan at Eva. Si Adan na dapat ay nagprotekta kay Eva ay naging passive at hindi agad kumilos laban sa tukso. Si Eva naman, sa halip na magtiwala sa ating Panginoon at sa kanyang asawa, ay nagdesisyon ng mag-isa at kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At nagresulta ito sa pagkabagsak ng tao sa kasalanan. Ikatlo ay Christ redeems and restore biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Dahil noon, nagtatapos ang kwento sa pamamagitan ni Kristo, may pag-asa tayo. Hindi tayo kailangan manatili sa distorted roles na dala ng kasalanan. Gaya na lamang sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 25. Ito ay nuro ni Pablo kung paano dapat ang relasyon ng mag-asawa sa ilalim ng Panginoon. Ang mga lalaki tinawag na mahalin ang kanilang asawa as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ibig sabihin nito, ang leadership ng lalaki dapat nakasentro sa pagmamahal, hindi sa dominasyon o pride. Samantalang ang mga babae naman ay tinawag na mag-submit ng may pagtitiwala tulad ng simbahan na ipapasakop kay Kristo. Ang sinasabi dito ay isang godly relationship. Ang lalaki ay magpapakita ng selfless love, hindi siya magiging harsh o tamad. Ang babae naman ay magpapakita ng respect at trust, hindi siya magiging controlling o rebelde. At sa pamamagitan ni Kristo, pwede tayong bumalik sa original na disenyo ng Diyos para sa atin. Hindi palagi madali ito, pero sa biyaya ng Diyos
ay makakaya natin mamuhay ayon sa kanyang plano. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.